Christology Month. We're studying about Christ, and all of us na mga Christians dito sa Living Hope, we are encouraging everyone na maging Christologist tayo. Ibig sabihin, tayo pong lahat ay magagaling tungkol sa ating kaalaman kay Kristo. Christologist tayo lahat. Everybody say Christologist. Wala po sa atin na mali ang pananaw, mali ang pagkakilala kay Kristo. Na lahat po ng ating pagkakilala sa Kanya ay tama, nasa Bible lahat. At tayo po ay gagamitin ng Panginoon na maituro ang tunay na Kristo, ang Kristo na nasa Biblia sa lahat ng mga friends natin, loved ones, at sino mang mga tao na ililid tayo ng Panginoon na ituturo siya. Sabi ni Paul, ang pinaka-passion niya na malaman, makilala ay si Kristo. Kaya tayo pong lahat, maging algorithm natin si Kristo. Sinasabi nga ngayon, you are your algorithm. Kung ano yung algorithm ng yung cellphone, ikaw yun. Ikaw yun. Yun yung hilig mo, yun ang gusto mo, yun ang passion mo. Kung ano ang algorithm. Anong ibig sabihin ng algorithm? Yung lumalabas sa phone mo, kung ano yung lumalabas, ikaw yun. Hindi naman basta nag-pop up yun na hindi mo siya gusto. Kaya siya nag-pop up dahil alam na ni cellphone, alam na ng Facebook, alam na ng internet, ng TikTok, kung ano ang gusto mo. Kung ang mga lumalabas sa TikTok mo, sayaw-sayaw, pag ganun-ganon, ganun yung mga lumalabas. Di ba? Kung ang mga lumalabas sa TikTok ninyo, pagluluto, kung ang lumalabas, kabalastugan, huwag mo sabihin, hey, nagpapap. Kaya nandun yun, nakita mo, kasi nabasa ni Facebook, nabasa ng internet mo, na yun ang gusto mo. Yung iba naman, accidentally, nabasa ninyo o natingnan ninyo, pagka nagtagal ka lang ng konti yan, magiging algorithm na yan. Okay? So, dapat ang algorithm natin, sino? Si Jesus. Ayan, maging algorithm natin yung mga kung sino-sinong artista na born again, di ba? Kahapon, yung napanood ko si Angelo De Leon. Intindi pala nun. Si Angelo De Leon. Intinding pagkakristyano. Sinasabi ko nga sa inyo, basta meron nakita kayong mga binago ng Panginoon, i-post ninyo. Amen? Yung pagbabago ni Kristo, i-post po ninyo. Pero maganda, i-post ninyo yung testimony ninyo. Amen? Pagka ikat ninyo yung testimony ni, ano man tawag nito? Si Hannah kanina. O i-post nating lahat. Yun ang isa pong gagawin natin. Kung sino magte-testimony dito, yung kanyang testimony, ipopost natin. Tapos lahat tayo sa church, tapos i-post natin lahat. Amen? Kasi si Kristo, nagbabago ng buhay, nag-aayos ng buhay. Yun po ang message natin sa araw na to. Si Kristo, kapag siya yung hari mo at talagang pinagahari mo siya, aayusin niya yung buhay mo. Hindi pwedeng hindi. Lahat tayo may testimony na binago at inayos ni Kristo ang ating buhay. Sino po dito ang magsabi, totoo yan? Magsabing amen. Sabihin niyo, totoo yan, pastor. Sabihin mo sa kanan kalawa, testimony ko yan, pastor. Yan. Testimony ho natin yan, di ba? So, we're talking about Christ, and we're talking about His kingship over our life. We're talking about His kingdom. Now that we are living in His kingdom, and there are two obvious na sinasabi ko parati na kailangang may strengthen na identity. You know, nung tayo tumanggap kay Kristo, nanampalataya kay Kristo, nagkaroon na tayo ng bagong identity. At ito ang dapat parating na-strengthen sa ating mga mananampalataya. Na hindi tayo nalilito sa ating pagkakilala sa ating sarili. Binigyan na tayo ng bagong pagkakilanlan ni Kristo. Identity. Sabihin natin lahat, identity. Who are you? What is your identity? You are citizen in the kingdom of God. Meron kang citizenship. Ang tawag dyan, heavenly citizenship. Philippians 3:20, the Word of God says, but our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. So we are Filipino citizens, yes. Pero, the Word of God says, lahat ng mga nanalig kay Kristo, meron tinatawag na heavenly
citizenship. Kaya, ang priority natin, ang matinding mindset natin, yung citizenship natin sa langit. Yung citizenship natin sa kingdom of God. Meron tayong hari, si Kristo. At ano pa? 1 Peter chapter 2, verse 9. Basahin natin. 1, 2, 3, go read. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Marami yan. Chosen people ka, yan ang identity mo. Pinili ka, royal priesthood, holy nation. Pero ito yung gusto kong bigyan ng emphasis, God's special possession. Sabihin natin lahat, I am God's special possession. Ibig sabihin, God owns you. Lahat ng happy doon, magsabing amen. Possession ka ni God. And you are not just an ordinary possession. You are God's special possession. You know what? In the kingdom, the king owns not only the land and everything in the land, na mga puno, ganon, mga resources, but in the kingdom, the king owns every person, every citizen in his kingdom. Kailangan maintindihan po natin yon. Pagmamay-ari ng hari ang kanyang mga citizen. Lahat ng mga citizen ng kingdom of God, magsabing amen. Pagmamay-ari ka niyan. You are God's special possession. Amen? At pagmamay-ari mo rin si Lord. Kasi, siya pumasok sa puso mo nung tinanggap mo siya. Pakitanong ang katabi mo, kailan mo tinanggap si Jesus? Si Hana, kailan kasi Hana? January 10, di ba? Okay, January 10, 2025. So lahat o ng alam pa yung pagtanggap kay Kristo, magsabing amen. Dito sa church natin, kung tunay na importante sa iyong spiritual birth, hindi mo yun kinakalimutan. No? Pwede mo nang kalimutan yung physical birthday mo, pero yung spiritual birthday, huwag mong kakalimutan. Amen? Kasi nagkaroon ka ng change of fathership, nadagdagan ka ng pamilya. Sa spiritual realm, hindi mo na tatay ang dyablo. Hindi ka na sa pamilya ng dyablo. Nasa pamilya ka na ng Diyos, si Yahweh God na yung tatay mo. Amen? John 1:12. So, huwag niyong kakalimutan yan pagka nagte-testimony tayo. Okay, ang matindi po dito, mga kapatid, sabi ng Luke 17:21, nor will they say, see here or see there, for indeed the kingdom of God is within you. The kingdom of God is within us. Real, very real ang kingdom of God. Dapat po, tayo pong mga Kristiyano, kung real yung napamumuhay natin dito sa earthly life, kung anong klaseng buhay dito, lahat ng mga nagsitanggap kay Kristo, lahat na nanalig kay Kristo, real ang kingdom of God. Real si Kristo na nasa puso. Ephesians 3:17. The Word of God says, Ephesians 3:17, that Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Sino po dito na nasa puso ninyo si Kristo? Magsabing amen. Grabe, amazing po to kasi yung pong Diyos na lumikha sa atin, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga Hari, Miraculous God, Almighty God, tumira siya sa puso mo. Pumasok siya sa maliit na puso mo. Amen? Ano kayang nakita ng Hari ng mga Hari, ng Panginoong Yesus, para gustuhin ninyang tumira sa puso mo? Sa palagay mo, pakitanong ang katabi mo, sabi mo, palagay mo sis, palagay mo bro, anong nakita niya sa puso mo? Sabihin po ako sa inyo, pare-pareho lang yung puso natin. Ang puso natin, lahat makasalanan. Sino po dito mag-o-object doon? Sasabihin niya, pastor ako. Hindi. Malinis ang puso ko. Wala ho. Sabi ho ng Bible, makasalanan ho lahat tayo. Yung puso natin, evil lahat. Eh bakit pipiliin ng Diyos? Pipiliin ni Kristong pumasok sa puso mo. Bakit? Anong nakita niya sa puso mo? Maganda ba yung korte ng puso mo? Maganda ba yung dugo ng puso mo? Maganda ba yung, ay nako, it's all the grace of God. Biyaya lang. Basta lang. I choose you, sabi lang ng Lord. Aba, sa totoo lang, parati ko na, noon sinabi ko na ito. Kung akong mamimili, kung sino ang papasukan na puso ni Kristo,
No offense. I love you all. Baka hindi kita mapili. Di ba? Kahit ako, baka hindi ko rin mapili sa sarili ko. Ay, huwag kang papasok dyan. Sama yan. Sugarol yan. Maraming problema yan sa puso. Huwag kang dyan papasok. Jesus. Wala eh. Napili lang tayo. Kagandahang loob ng Diyos. Kagandahan loob lang ng Diyos. Nakakamangha. Everybody say, nakakamangha. Paano hindi nakakamangha? Yung Diyos natin. Buhay ang Diyos natin. Totoo ang Diyos natin. Amen? Pumasok sa puso mo. Grabing nakakamangha. Amen? Nilinis niya ang puso mo. Pinatawad sa lahat ng mga kasalanan. Namatay pa siya sa krus. Nag-alay pa siya ng dugo para malinis ang iyong puso. Practically, you did nothing for your heart to be cleansed and to be purified. Nothing. Ang ginawa mo lang ay nanalig, tumanggap lang kay Kristo. Pero nakakamangha. Maraming hari, hindi nga binibisita yung kanilang mga citizen eh. Sino po dito na nabisita na kayo ni BBM? Meron na ba? Meron ba dito na pinunta? Hindi ko pa nga narinig si BBM na pumunta ng Pampanga eh. At ng San Fernando eh. Aminin ko na po sa inyo. Hindi pa po siya bumisita sa amin sa bahay. But what a privilege. If the president one day is going to tell you, I know you, and I want to visit your home. Amen? Kaya hindi ba nakakamangha si Jesus? Sinasabi niya, I know you. Sabihin mo sa katabi mo, I know you. At hindi lang yun, nakilala ka niya. Pumasok siya sa puso mo. Amen? Sino po dito? Hindi lang mentally, but you really have this, not only faith, but really an encounter. You know it without any shadow of doubt that Jesus lives in your heart. The King lives in your heart. He is not living in a distant place, far from you. He chose your heart to be here, to be His dwelling place. Amen? E nakakalagay, that Christ may dwell in your heart. Yung mga tunay na Kristiyano na tumanggap, nararamdaman si Kristo sa puso nila. And if for some reason you don't really understand this and you don't feel Christ in your heart and in your life, please, take time to seek Him. Take time, punta ka ng Peñel. Huwag kang uuwi ng Pampanga hanggat hindi pumapasok si Kristo sa puso mo. Kasi yun ang reason bakit yung iba, walang pagbabago sa buhay, nabubuhay pa rin para sa sarili, kasi nga hindi nila na-encounter si Jesus na pumasok sa kanilang puso. Alam niyo po, pagka pumasok si Kristo sa inyong puso, babaguhin niya yung puso mo. Aayusin niya yung puso mo. At kapag ka inayos ni Kristo ang iyong puso, aayusin ni Kristo ang iyong buhay, ang iyong pananaw, ang iyong ugali, pananalita. Aayusin ni Lord. He will fix you and even your time. He will fix everything if you will just allow Him. Yung mga Kristiyano na naayos ang kanilang puso, naayos ang kanilang buhay, yung payag. Payag ka ba? Pagkitanong katabi mo, payag ka ba? Yung gusto. Pagkitanong katabi mo, gusto mo ba? Yung susunod sa sinasabi niya, susunod ka ba? Pagkitanong sa mo, susunod ka ba? Hindi maaayos, hindi mababago ni Kristo yung buhay mo. Kapag ka hindi ka payag, hindi ka gusto, hindi ka susunod, hindi ka magdedesisyon. Today, I would like to share with you one of the powerful words of Jesus. Matthew 6:33. You already know this verse. We always quote it even when you pray, when you hear it in your care groups. And you always hear me say this verse. Pero this is the message of God eh. This verse is about law and order. Batas at kaayusan. Tanggapin mo yung batas, aayos yung buhay mo. Amen? Kasi lahat ng mga batas, ginagawa yan para sa kaayusan ng isang bansa o ng isang syudad. Meron po bang batas? Oo, yung mga batas ng tao, merong masama. Pero sa batas ng Diyos, perfect. Walang masama sa batas ng Diyos. Na kapag tinanggap natin, sinunod natin, aayos yung buhay natin. At isa po sa mga sinabi ni Jesus na dapat pong maintindihan nating lahat bilang siya yung hari natin, na nasa puso pa natin siya, itong sinabi niya dito sa Matthew 6:33. Anong sabi? Basahin natin. 1, 2, 3, go read. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things
shall be added unto you. Seek first. Unahin ang kingdom. Unahin ang righteousness. Unahin ang Diyos. And all these things will be added unto you. Kasi itong verse na to napakaganda eh. Ang maraming Kristiyano, ang kino-quote parati na may emphasis, yung second part, all these things shall be added unto you. Kasi nga ang kwento niyan, sa Matthew chapter 6, sinasabi ng Panginoong Yesus na huwag kang magwa-worry sa iyong kakainin. Kung yung mga ibon nga, pinapakain ko, hindi naman sila nagtatrabaho. Huwag kang magwa-worry sa iyong isusuot. Yun ngang mga lilies sa tubigan. Ang ganda nila. Binigyan sila ng magandang kaayusan. Damit ng Diyos. Ikaw pa kaya, dadamitan kita, sabi ng Diyos. So, dito sa Matthew 6:33 is all about worry. How to overcome worry? Ma-overcome mo ang worry kapag ka ikaw ay sumunod sa law and order. Kapag sinunod mo ang salita ni Kristo, ang batas ni Kristo, ma-overcome mo ang worry. Sino pong ayaw mag-worry, magsabing amen. Ang sabi ng Amplified, the Amplified version says sa Matthew 6:33, but first and most importantly, seek His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. Mamaya, explain ko po yan. Net Bible, ang sabi niya, but above all, pursue His kingdom and righteousness, and all these things will be given to you as well. No? So, ang unang message ng Panginoon, dalawa lang ang point ko, pero sa verse na to, una, the law of priorities in the kingdom of Christ, the King. The law of priorities. Everybody say, law of priorities. So yung Matthew 6:33, maliwanag na dapat ano ang first priority ng buhay mo. Sino dapat first priority? Pagka sinabing first priority, siya yung uunahin mo. Amen? First priority siya. Si Stephen Covey wrote his book, The 7 Habits of Highly Effective People. Pakipakita mo ngayon aklat, kapatid. The 7 Habits of Highly Effective People may be sold around more than 20 million copies, na lahat ng mga magagaling na mga negosyante, magagaling na leader ng buong mundo, binasa to. Walang magaling na tao sa buong mundo na hindi binasa ang aklat na to. Lahat ng magaling dito, by God's grace, magsabing amen. Kailangan basahin mo rin. Kasi lahat ng magaling na tao, binasa yung aklat na to. Sinabi doon yung 7 habits. At kasama doon, una, be proactive. Pangalawa, begin with the end in mind. Yung pangatlo, put first things first. Everybody say, put first things first. Anong ibig sabihin ng put first things first? Yung mga unang bagay dapat mauna. Nang ibig sabihin lang nito, yung mahalaga, unahin. Ano sabi na salita ng Panginoon sa Amplified? Matthew 6:33, the first and most importantly. Settled na ba ito sa inyong puso? Lahat to ng settled na to sa inyong puso na ang pinaka-first at pinakamahalaga sa inyo, si God, si Kristo. Magsabing amen. So this is one thing that God wants to settle with your heart. Hindi yung tatanggapin mo lang yung Matthew 6:33 na word, kundi talagang settled na ito sa puso mo. Ito na yung magiging buhay mo. Siya ang most important. Alam nyo, merong most important, may more important, may less important, least important, at meron pang no importance at all, not important at all. So, sa mga taong matalino, siyempre ang pinakaunahin niya, yung most important. Amen? Lahat ng kausap ko dito na matalino, sa grace ng God, magsabing amen. So yun mga kapatid ko, batas yun. 21, sinabi na ni Stephen Covey na, put first things first. Galing din naman yan sa Biblia. Alam po ninyo, nasa 21 Irrefutable Laws of Leadership din yan. Na the page, yung pang 17, 17 laws ni John Maxwell that we need to prioritize the most important in life. And what is the most important in life? The King. Amen? Sino ang pinaka-importante sa kingdom? The King. Ang pinaka-importante sa kingdom of God is the King.
At yun ang uunahin mo sa buhay mo. At magkakaroon ng kaayusan yung buhay natin. Maaayos yung buhay natin. Alam nyo, what are the 5 levels of priority? Maraming mga tao, they don't know about prioritization. But maybe this could help you a little bit. You should know these 5 priorities and then you can evaluate ano yung dapat mo talagang i-prioritize. Ano dapat unahin mo sa buhay mo. Meron tinatawag na priority 1, P1. Yun yung tinatawag na critical priority. These are your drop everything tasks. Ibig sabihin, ito na yung pinaka-priority ko. Wala akong gagawin. Ito lang ang gagawin ko. Normally, yung mga pag kami nagkasakit o na-aksidente, yung mga deadline, gano'n, drop everything task. Yan ang mga P1. Meron din tawag na P2, yung high important tasks that are not immediately urgent. Hindi naman sila importanteng urgent, pero importante silang dapat ginagawa. P3, priority 3, medium tasks that are urgent but less important. Eto na. Dito na minsan nalilito yung mga tao, yung mga Kristiyano, ang inuuna nila, P3, yung medium. Yung iba mayroon pang P4, neither urgent nor highly important. Yung iba, P5, lowest task with minimal impact that can be eliminated if necessary. Kahit wala, pwede naman. Pero yun ang ginagawa. So please, let us all have the wisdom of Matthew 6:33. The most important in life is God. The most important in life is Jesus Christ. Sino po magsasabi ng amen? Sabi ng Matthew 6:33 CEV, but more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then the other things will be yours as well. Ang isa din, kapag importante si God, yung kanyang work, importante sa iyo. Gusto kong ipaalala sa inyo si Mary, yung kapatid ni Martha at saka ni Lazarus. Di ba? Sino nakakaalam ng kwento? Magsabing amen. O, dumating si Jesus sa bahay nila. Pagkatapos si Martha, anong ginawa niya? Luto ng luto. No? Talagang ano kaya ang isi-serve ko? Ano ibibigay ko? Kay Jesus. Pero si Mary, ang ginawa niya, naupo lang kay Jesus. Nakikinig. Tinitingnan lang si Jesus. Yung bang nakafix lang yung kanyang mata kay Jesus. Nag-complain si Martha, di ba? Sabi niya, Jesus, di mo naman tusan si Mary na tulungan akong mag-prepare. Pagod na ako dito eh. Pero alam nyo, sabi ni Jesus sa kanya. Luke 10:42, can we please? Ito, basahin natin. 1, 2, 3, go read. But few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Sabi niya, Martha, konti lang talagang kailangan mo na gawin. Actually, ngayon, isa lang ang dapat mong gawin. Dahil nandito ako, isa lang ang dapat mong gawin. At si Mary, yun ang kanyang piniling gawin. Yung isang yun. Sabi niya, Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Ano yung better? Better yung busy ka dyan, magbigay ka ng food sa akin, o kung ano nung pwede mong ma-prepare dyan na barbecue. Ang better, yung stay on my side. Listen to me. Yun ang importante. Amen? So, hindi na sinasabi ni Lord sa atin, galaw tayo ng galaw, marami tayong ginagawa, pero choose what is better. Pagising pa lang sa umaga, alam niyo, ang pinaka-practical application nito, ayun, nakaprograma na yung isip natin, yung habit natin, walang plastic. Anong una mong gagawin pagkagising mo? Pakitanong katabi mo, anong una mong gagawin pagkagising mo? Yung totoo lang, yung walang stiran at walang kaplastikan. Titingin ng phone, baka may message ako. Para namang merong importanteng iniintay na message, no? Kahit wala naman. Hindi bang pinaka-importante yung lumapit ka kay Jesus, anong message ni Jesus sa'yo? Bible, di ba? Sabi ng CEV, but only one thing is necessary. Mary has chosen what is best, and it will not be taken away from her. Choose what is best. Pag-isabi sa kanan mo, choose what is best. Yung the best ang piliin mo. And in the context of this is, the best is choose Jesus. Choose the presence of Jesus. Choose His presence. The presence of Jesus must be first in our life.
Importante yung asawa mo, pero hindi mo uunahin yung asawa mo. Importante yung anak mo, pero hindi sila yung uunahin mo. Si Jesus ang uunahin mo. Importante ang trabaho mo, pero much more important is the presence of Jesus. Sa Amplified, ito sabi niya sa Amplified, ulitin ko lang, only one thing is necessary. Necessary po ba ang mag-pray at mag-devotion upon waking up? Yun ang message ni God sa atin. Necessary yun. Para you can start the day right. How can you start the day right? Pakita lang katabi nyo, how do you start the day right? Everyone wants to start the day right. Lahat to ng may consciousness, yung responsible na pamumuhay, magandang pamumuhay. We want to start our day right, di ba? Kaya nga sabi doon ni Stephen Covey, begin with the end in mind. Beginning is important as well as hanggang matapos yan. Pero, grabe. Pagka hindi mo inumpisahan ng tama yung araw mo, wala na sa ayos yung buhay mo. Kaya yung maraming mga Kristiyano, maraming tao, wala sa ayos yung buhay nila. Nagugulo sila, nagwo-worry. Kasi imbes na mag-pray muna, ipagkatiwala sa Panginoon ng lahat-lahat, dun punta kagad sa trabaho. Sa totoo lang, bago mo nga kausapin yung mga mahal sa buhay, yung asawa mo, kailangan malinaw ang isip ninyo dito, wala pong topak sa atin. Sabihin mo sa mo, walang topak sa atin. Yung sasabihin niya, oh dear, unahin mo muna ako kaysa sa devotion mo. Sabihin mo sa tabi mo, may topak yun. Pero gusto ko naman sabihin, pagka nag-devotion ka, alam mo yung time, alam mo yung oras, di ba? Kung pambira, palakoning asawa mo, mag-obra ni, alas 8, ka rin ka mag-devotion. Baka mag-devotion ko pa, makuna ka. Kailangan alam mo kung kailan kagigising na uunahin mo si Lord. Amen? Pero hindi yung pagkagising, maagang-maaga eh. Sabihin mo, oh dear, unahan mo ko. Na ano pa yung unahan mong yan? Nanong bibla-biblang yan? Ay, delikado ka. Delikadong magulo ang buhay ninyo pagka ganon. Amen? The law and order in the kingdom of God, when you're a citizen of the kingdom, and Jesus Christ, your King, is in your heart, siya yung inuuna mo sa buhay. You give your first time, yung unang oras ng araw mo sa Panginoon. Siya yung inuuna mo sa buhay mo. Importante kasi yon, to be in the presence of God. Naalala ko yung kwento ni Moses sa Exodus 33:14-17. Yung gusto ng Panginoon na sila'y umalis na. Nag-uusap sila, si Moses at ang Panginoon, na sabi ng Lord sa kanya, the Lord replied, my presence will go with you, and I will give you rest. Then Moses said to him, if your presence does not go with us, do not send us from here. So, ito po yung kahalagahan ng presensya ng Diyos. Si Moses, nakita niya, mahalaga ang presensya ng Diyos. Sino po dito magsasabing, mahalaga ang presensya ng Diyos? If the presence of God is important to you, then you will take time to be in His presence. You cannot just assume, hey, si Kristo nasa puso ko, kahit di ako mag-pray, di ako mag-worship, kahit di ako lumuhod. Basta kasama ko si Kristo kahit saan. Hindi ganun. Hindi ganun. Para samahan ka ng Diyos at i-bless ng Panginoon, i-guide ka ng Panginoon, you really have to be in the presence of God before you move. Before you go anywhere else. Before you do anything else. Para samahan ka ng Panginoon, you really have to be in the presence of God and commit everything you're going to do to Him. Amen? Talagang, luluhod ka muna sa Panginoon. Kung you want God to bless your relationship with your husband or with your spouse, with your family, Lord, pinag-pray ko po yung husband ko, pinag-pray ko po yung pamilya ko today. Pinag-pray ko po yung parents ko. And then, God is going to bless your relationship with your family and your day with your family. Marami po kasing mga araw na sira, araw na magulo, kahit sa relasyon ng magpapamilya, dahil hindi nagsimula sa presensya ng Diyos. Hindi nagsimula na inuna ang Diyos sa buhay. At ang sabi ng hari na nakatira sa'yo, sabi ni Kristo na hari mo, unahin mo ako. Pakibulong nga sa kanan ninyo, unahin mo si Kristo. Amen? So, gusto ho ba ninyo ng isang araw na maganda at maayos? Unahin si Kristo. Unahin ho natin.
Unahin natin yung kanyang righteousness. Anong ibig sabihin ng righteousness? Katuwiran. What is right? Pinag-aralan po natin last week, di kayo suni. Ang ibig sabihin po nun, kung ano ang teaching, kung ano yung nakasulat sa Biblia, doon tayo mabubuhay. Ito po yung righteousness. Amen? This is what is right. Following the Word of God, the instructions of God for our lives. So mga kapatid ko po, na-bless po ako nung Monday, nag-attend po kami ng strategic planning training kay Bishop Oriel. And one of the speakers was Pastora Jer, his wife. Sabi niya, yung Bible ang aking filter. Di ba? Lahat na nakakaalam na salitang filter, magsabing amen. Filter. Dapat po ang brain natin, merong filter. Yung filter, ang ibig sabihin yung sumasala. Di ba? So kapag ka na-filter, yung marumi, hindi na lumalabas. Di ba? Yung filtered water, ganon, di ba? Kaya ngayon, usong-uso yung paki-filter mo naman ang sinasabi mo. Para yung mga hindi dapat sabihin na masama, huwag lalabas sa bibig. Sino po dito nag-filter ng kanyang mga salita, mga sinasabi? Magsabing amen. Mag-uumpisa po yan sa isip eh. Tapos lalabas sa bibig. Pero dapat ang filter natin, walang iba kundi yung Biblia. Paano mo naman magiging filter ang Biblia kung hindi mo alam ang Biblia? Kaya ang mangyayari niyan, pinifilter mo lang siya doon sa alam mo. Ang nagpifilter po na lahat ng mga pumapasok sa isip natin, kung ano na po yung nakatanim dito, nakalagay dito sa isip. So kung ang Bible hindi nakalagay dito sa isip natin yung mga salita ng Diyos, wala ho tayong mapifilter na maayos. Pasok lang ng pasok kahit marumi, kahit mali. Pasok lang ng pasok sa isip natin. Lahat na nakakaintindi, magsabing amen. O tapos pagka hindi nilagay yung salita ng Diyos sa bibig, na gusto ng Panginoon sa Joshua 1:8, sabi doon, no? Do not let this book of the law depart from your mouth. Gusto ng Panginoon yung salita niya nasa bibig natin. O, so pagka hindi na-filter, kahit ano, lalabas na naman. Lalabas yung mga masasama sa bibig natin. Yung mga chismis. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, naka-filter na ba yung chismis, kapatid? Dapat naka-filter yung gossiping. Amen? Yung pagmumura. Naka-filter na yan, di na yan lumalabas. Amen? Kasi Bible nga yung nasa bibig natin. Amen? Ang filter natin, ang Word of God. Righteousness. Everybody say, righteousness. Yun yung inuuna natin. Kaya nga sabi ko sa mga kinasal kahapon, nangangako ba kayo kung anong nakasulat sa Biblia, yun ang gagawin nyo? Pagka sinabi ng Biblia, gawin, gawin. Pagka sinabi ng Biblia, wag gawin, wag gawin. Sige, ulitin mo yan sa katabi mo, sabihin mo, sinabi ng Biblia gawin, gawin. Sinabi ng Biblia wag gawin, wag gawin. Ganun lang po yung kasimple ng law and order. Sinabi ng Biblia, batas, yun ang gagawin. Magiging maayos ang buhay natin. Pagka sinabi ng Biblia, wag gawin, wag natin gawin, magiging maayos at mapayapa yung buhay natin. Kaya po nagugulo yung buhay natin kasi sabi ng Lord, wag gawin, wag sabihin, sinasabi, ginagawa. Nagugulo yung buhay. Amen? So sino po dito na natutuwa kayo, si Jesus nasa puso ninyo, ang hari? Magsabing amen. Kailangan po, sinabi ng hari, hindi binabalik. Hindi po ninyo kinukontra. Ang sinabi ng hari, sinabi ni Jesus, sinabi ng Biblia, yun ang tutuparin sa buhay. Ngayon, yung pangalawang part ng message na to, yung Matthew 6:33, all these things shall be added unto you. Total blessing. Everybody say, total blessing. Total blessing. Hindi naman yung, actually, pagka inuna mo ang Panginoon, hindi naman pagkain lang. Hindi lang daramitan. All. Total blessing in following the law and order of Christ our King. Pakibasa nga natin ulit, yung verse, Matthew 6:33, sabi ng Matthew 6:33, sa NASB, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be provided to you. All. All. Everybody say all. All these things will be provided to you. All the things that you need. Amen? At sa totoo lang, kailangan maintindihan niyo ito, yung salitang and all, ang ibig sabihin nito,
Pagka ginawa niyo yung una, dun pa lang ipoprovide. So, napaka-importante po yung una na unahin mo si Lord. At pagka inuna mo si Lord, yung kanyang righteousness, all your needs will be provided for you. Will be given to you as well. Yung King natin is almighty, all-powerful. Kaya niyang ibigay. Kaya niya lahat gawin. Pero siyempre, matalino siya. Yung ibibigay lang niya, yung makakabuti sa'yo. Hindi niya kanya bibigyan ng makakasama sa'yo. Kaya, unahin lang po natin. Huwag po tayong magduda. Unahin lang natin ang Panginoon sa buhay natin. This is the law and order. At ang ibig ko po sabihin dito, ang sarap na yung buhay natin, maayos. Everybody say, maayos. Order. Nasa order. So we will start with God, and then throughout the day, we follow righteousness, and then the day will end right. Amen? Mapiplease ang Panginoon. And then, that's how we live day in and day out. Inuuna ang Panginoon. We live in righteousness. And I believe God is faithful to His word. God will add to us everything that we need. Ibibigay ni Lord. Hindi lang, ang bibigay ni Lord sa'yo, parati, wisdom. Sino po ditong kailangan niya ng wisdom? Magsabing amen. Wisdom. The Lord will always give you wisdom and favor sa lahat ng iyong gagawin. Kaya, mga kapatid, let's keep Jesus at the center of our celebration. Amen? Huwag po tayong pupunta sa mga lugar na hindi si Jesus ang focus. Amen? At kung tayo pupunta sa mga iba-ibang mga Christmas party o iba-ibang mga celebrations, pag-pray natin na tayo gamitin ng Panginoon doon. At matutuwa ang Panginoon sa atin. Amen? In our relationship with Jesus sa kanyang kingship, lahat tayo ibibless ng Panginoon. Kasi alam nyo, ang hari natin, He owns everything. Yung mga cattle, sabi ng Bible, lahat, sheep, lahat. He owns everything. Sino po dito naniniwala na ang king natin ay hindi lang super rich, kundi talagang hindi lang extremely rich, pero He owns everything. Magsabing amen. So if our king is so rich, anong mangyayari? Lahat ng kanyang citizen din, mayaman. Payayamanin niya. Alam niyo, yung Qatar nga ba? Dahil sa sobrang yaman nila, lahat doon na citizen, libre ang kuryente, libre ang pamasahe, at hindi nagtatrabaho, sinuswelduhan ng Qatar ang kanyang citizen. Bakit? Mayaman ang kingdom. Mayaman ang hari. May sabihin po ako sa inyo, mas mayaman ang kingdom of God. Mas mayaman ang king natin. Amen? So if we just put first our king and his kingdom, our king is faithful and responsible to provide richly for all our needs. At hindi lang yon, sa kanyang kapurihan, ipaprosper niya tayo lahat. Amen? Walang mahirap. Kapag mayaman ang kingdom, walang mahirap. Ang mahirap lang yung ayaw sumunod at tamad. Pero yung lahat ng masipag, magpa-prosper lahat.